Hello, happy Sabbath sa inyo mga kapatid. Ngayon po ay Biyernes, ano po? Biyernes Santo kung tawagin. At sa ibang pananampalataya ito po ay Santo-Santo. Pero sa atin ito po ay araw ng Sabat. Ngayong gabi mga kapatid ay pagpapatuloy natin ang pagbabasa sa aklat ng Exodus sa kasaysayan ni Moises. Pero bagong lahat tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po. Salamat po sa inyo sa isang linggong nagdaan na kami po inyong ginabayan at pinatnabayan. Pinagkalooban ng buhay at kalakasan, pinagkatiwalaan sa lahat ng mga bagay na amin tinatangkilik. Humihingi din kami ng tawad sa aming mga kasalanang nagagawa. Sa gabi pong ito, kami po hihiling sa inyo ng karunungan Ama upang sa aming babasahin sa aklat ng Exodus ay ito po ay maunawaan po namin sa kasaysayan ni Moises. Salamat po sa pakikinig niyo sa aming mga panalangin at lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Simulan na po natin. Exodus 5:1 hanggang 23. Pagkatapos pumunta sina Moises at Aaron sa Faraon at sinabi, "Ito ang sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Payagan mong umalis ang mga mamamayan ko para makipagdao sila ng pista sa ilang para sa akin." Sinabi ng Faraon, "Sino ba ang Panginoon para makinig ako sa kanya at papayagang umalis ang mga Israelita? Hindi ko kilala ang Panginoon at hindi ko paaalisin ang mga Israel." Sumagot sina Moises at Aaron, "Nagpakita sa amin ang Diyos ng Israelita. Kaya kung maaari, payagan mo kaming umalis ng 3 araw papunta sa ilang para makapaghandog kami sa Panginoon naming Diyos. Dahil kung hindi, papatayin niya kami sa pamamagitan ng sakit o ng digmaan." Pero sinabi ng hari ng Ehipto, "Bakit niyo patitigilin sa pagtatrabaho ang mga tao? Bumalik na kayo sa trabaho. Tignan niyo kung gaano kadami ang mga taong patitigilin niyo sa pagtatrabaho." Nang araw na iyon, nag-utos ang Faraon sa mga Ehipsyong namamahala sa mga Israelita sa trabaho at sa mga kapatas na Israelita. Sinabi niya, "Hindi na kayo magbibigay ng mga trabahador ng mga dayaming gagamit sa paggawa ng tisa, kundi sila mismo ang maghahanap nito. Pero kailangan ganun pa rin kadaming tisa ang gagawin nila. Mga tamad sila, iyan ang dahilan na nakikiusap silang paalisin ko sila para makapaghandog sa kanilang Diyos." Ang lupit nitong Faraon na to. Pagtrabahuin pa sila ng matindi para lalo silang maging abala at mawala ng panahong makinig sa mga kasinungalingan. Kaya pinuntahan nila ang mga Israelita at sinabi, "Nag-utos ang Paraon na hindi namin kayo bibigyan ng dayami. Kayo na ang maghanap nito para sa kahit saan. Pero ganoon pa rin kadaming tisa ang gagawin nyo." Kaya kumalat ang mga Israelita sa buong Ehipto sa pangunguha ng dayami. Pinagmadali sila ng mga namamahala sa kanila at sinasabi, "Dapat ganoon pa rin kadaming tisa ang gagawin nyo bawat araw kagaya ng ginagawa nyo noong binibigyan pa kayo ng dayami." Bali doble trabaho tapos ganun pa rin ang gagawin. Malupit. Pagkatapos sinagupit nila ang mga kapatas na Israelita at tinanong, "Bakit hindi niyo nagawa kahapon at ngayon ang dating bilang ng mga tisang pinagagawa sa inyo, kagaya ng ginagawa niyo noon?" Kaya pumunta ang mga kapatas sa Paraon at nagreklamo, "Bakit ganito ang trato niyo sa amin na inyong mga lingkod? Hindi kami binibigyan ng dayami pero pinapilit kaming gumawa ng ganoon pa rin kadaming tisa. Binubugbog pa kami. Gayong ang mga tauhan ninyo ang mali." Sinabi ng Paraon, "Napakatatamad ninyo. Iyan ang dahilan kung bakit nakikiusap kayong paalisin ko kayo para makapaghandog kayo sa Panginoon. Bumalik na kayo sa trabaho nyo. Hindi kayo bibigyan ng dayami pero ganoon pa rin kadaming tisa ang gagawin nyo dahil sa pinilit ng Paraon na gawin nila ang dami ng tisang pinagagawa sa kanila araw-araw, nakapag-isip-isip ang mga kapatas na Israelita na mahihirapan sila. Pagkagaling nila sa Paraon, nakita nila sina Moises at Aaron naghihintay sa kanila. Sinabi nila kina Moises at Aaron, "Parusahan sana kayo ng Panginoon. Dahil sa inyo, nagalit sa amin ng Paraon at sa mga tauhan niya. Maging dahilan nila
ang ginawa ninyo para patayin kami? Bumalik sina Moises at sa Panginoon at nanalangin, Panginoon, bakit niyo po pinahihirapan ang inyong mga mamamayan? Bakit pa ninyo ako isinugo sa kanila? Mula lang sinabi ko sa Paraon, ang mensahe nyo, lalo pa siyang pinagmalupitan ang inyong mga mamamayan at hindi nyo man lang sila iniligtas. Nakita nyo mga kapatid ang kasaysayan ni Moises sa pakikipag-usap kay Faraon na nagmamatigas si Faraon. Dito po makikita kung sino po ang magwawagi o kung sino ang magwawagi sa bandang huli. Ang isang nilalang ba o yung lumalang? Hindi uubra ang katigasan ng ulo ng isang tao. Sa pagtatapos, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa isang napakagandang istorya na kapanapanabik na susubaybayan po namin hanggang sa isang linggo sa pagsapit nito. Pagpalain naman po niyo kami, Ama, sa araw ng Sabat na ito at biyayaan niyo po kami ng isang masaganang araw ng Sabat at sa mga activities po namin papunta sa camping ay gabayan nawa kami ng iyong malalakas at magagaling ng anghel. Salamat po sa inyo at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Okay, maraming salamat po muli sa inyo at happy Sabat sa lahat.